Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin tong confidential funds pa rin. Ngayon, kung yung ibang mga ahensya, 'di ba, ng pinagbabawalan o kini-question yung kanilang confidential funds. So, dito, may isang senador daw na gustong magbigay ng confidential funds sa isang departamento. Sino tong senador na to? Panoorin natin to kung sino senador yung sinasabing gustong magbigay pa ng confidential funds. Kung ang confidential fund ng ibang ahensya kinukwestiyon sa Senado. Ibang anong issue naman dito. Confidential funds ng sinabi ni Tulfo na gusto niya magkaroon ay ang DMB. Okay? Itong departamento ng migrant workers. Okay? May DMW pala, sorry. nagtulak na bigyan ng ganito ang Department of Migrant Workers o DMW. Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Mas kailangan nila ang confidential fund. Are you in need of this? In the past, we have relied on law enforcement for the confidential funds. Humingi naman daw ng ganito ang kagawaran pero hindi isinama ng Budget Department sa 15 So, madaling salita, tama naman. Actually ako, ewan ko, siguro dahil nga rin sa malapit ako talaga sa OFW, kailangan nila ng confidential funds. Bakit to? Kasi ano yan eh, kailangan nilang malaman kung sino-sino talaga yung mga illegal recruiter. Kailangan, isabi nga nito ni Kakdak, siyang acting DMW, tama, ang dating ginagawa nila, yung mga law enforcer ang inuutusan nila. Minsan nyo kasi hindi nakakayanin eh. Hindi. Alam nyo, may punto rito si Banat Bay na siguro dapat nga bigyan ng confidential fund tong DMW. Kasi nga, aminin naman natin, talagang napakaraming illegal recruitment, 'di ba? Ang daming scammer diyan na ang nabibiktima mga OFW. 'Di ba? Yan dapat ang bigyan para maubos yung mga illegal recruiter na yan. Siyempre, sino ba yung mga nabibiktima ng mga illegal recruiter na yan, 'di ba? Yung mga may hirap na gustong pumunta ng abroad. So, magkano pera ang nakukuha sa kanila? Tapos pwede pa silang mapasok sa human trafficking, 'di ba? So dapat pwede silang bigyan ng confidential funds para maubos yung mga scammer, maubos yung mga illegal recruiter na yan, 'di ba? Para at least kasi nga dati ang inuutusan lang diyan mga law enforcement lang, mga police, NBI. Pero kung may sariling tao kasi itong mga DMW para sa pagtugis sa mga illegal recruiters, mga scammer na yan. So malaking bagay yun para sa mga OFW. Kung nakakayanin mag-utos ka ng law enforcer na, imbestigahan nyo nga ito, tingnan nyo nga ito, magpanggap nga. Kasi tandaan nyo, may mga entrapment pa yan. May mga investigation pa yan. Hindi na kaya ng pulis lahat yan. Kaya mas maganda na magkaroon sila ng sariling confidential funds para meron silang mailagay na mga confidential na mga intelligence na tao doon sa mga importanteng mga kalakaran dyan. Halimbawa, yung pagkuha, pag-recruit, di ba? Malaman natin kung sino yung mga talagang tiwaling recruiter, yung nagpapabaya. Tandaan natin, meron mga ganyan na mga nagpapabayang agency. 0.5 billion peso na planong pondo para sa DMW. Kung magkaroon, pwede itong gamitin sa Migrant Workers Protection Bureau na tumutugis sa illegal recruiters. Hindi lang po local operations kasi ang paggagamitan nito. Meron din po kaming mga international operations na kung saan yung migrant workers offices namin ay dapat kasama din po namin sa pakikipaglaban-laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Kailangan din po nila ng confidential funds. Okay. Pero may agam-agam ang ilang Ako na, gusto ko yan. Talaga, panalo yan. That's perfect. Sana. Kaya lang, sabi ng Ako rin medyo okay ako doon kasi talagang ako, personally, muntik na rin ako madalang ng illegal recruiter. So, gusto ko yung ginagawa, yung plano rito na bigyan ng confidential fund. Kasi paano kung, like, tulad ko nga, na kung na-chambahan ako, so magkano pera na wala sa akin, or baka na-involve na ako sa human trafficking, baka hindi na ako napunta dun sa lugar na dapat kong puntahan. 'Di ba? So, dito medyo okay ako dito.
Sinasuggest lang naman ni Tulfo ito. Although yung budget, gumagawa ng budget, DBM, hindi sila binigyan. Alam mo naman, kayo mga OFW, importante lang naman kayo during the campaign. Di ba? Correct. Yan ba yung pinahahalagahan kayo? Di ba? Samantala nung kampanya nung nakarang eleksyon kumakaya ka pa sa inyo. Di ba? Kayo mga OFW, pangalagaan. Ano nangyari? Ganyan ang ginagawa sa inyo. Mga OFW. Yung totoo. Importante lang naman kayo during the campaign. Pero pagdating na eto, kita nyo kung gaano kayo binibigay importansya ng gobyerno natin. Wala ka intelligence funds. Dor sa confidential funds. If the Bureau cannot do its part to function and indeed would ask for confidential funds, then I have to be convinced first. Sorry Senator Villanueva. Hindi naman sinabing hindi nila kayang gawin. Dito medyo babanatan to ni Banat by si Senator Villanueva kasi parang out of context yung sinasabi niya. So, pakinggan natin kung bakit. Hindi naman yun ang sinabi nila. As a matter of fact, hindi nga silang humingi. Si Senator Tulfo, medyo kapapasok mo lang kasi pasok ka ng pasok. Yan ang hirap sa atin Di ba? Pumasok siya na hindi niya naiintindihan na ang nagpo-propose magkaroon ng confidential fund is si Senator Tulfo. Hindi naman yung DMW yung nagpo-propose na bigyan sila. 'Di ba? May request sila na hindi nga sila binibigyan nga ng DBM para mabigyan ng pondo. So, ito nagpropose si Senator Tulfo na bigyan sila ng confidential fund. Ngayon, hindi naman naintindihan ni Senator Villanueva. Bigla lang siya umentra. Nagigets nyo? Wala na talaga silang confidential funds at di naman sila nagrereklamo kasi DBM ang nagbibigay ng funds kung ano yung ilalapit para sa wala silang sinasabi. Nagkataon lang si Tulfo, meron lang siyang idea na magandang bigyan. So sana wag kang pasok ng pasok na hindi mo alam pinag-uusapan para kasi Sana lang tanong-tanong din muna, 'di ba? Hindi yung bigla parang sa isang kwentuhan, bigla lang sisingit, di ba? Ang tawag doon, umiepal. Si Vlogger Libayan. Because this is just the first year of the implementation. I have yet to see the rationale and basis for it. Maging example tayo na civilian departments, do not need this. Dapat iwan na lang natin sa mga those departments or agencies that are concerned in national security. Okay? Mr. Chair. Yes. Ako I don't agree. Pasensya ka na, Senator JB. Medyo hindi ko gusto yun. Hindi nga Bakit tingin mo ba hindi ka agree doon sa sinabi ni Senator JB Ejercito? Pakipaliwanag naman. nila kaya Ewan ko paano sana maintindihan ito mga natin. Talagang kulang ang ating ahensya ng gobyerno. Kasi sinasabi niya, leave it to the yung mga kaya nga natin binigyan ng kaya nga tayo nag-create ng DMW Ang laki-laki ng ahensyang sakop dito. Sabi nga nung USEC kahit nga sa ibang bansa para magkaroon ka ng, alam mo yun, tao doon na talagang mag-iimbestiga kung natutulungan ba itong mga migrant workers natin, itong mga OFW natin, magastos. Isa nga dapat ito sa ginagastusan natin Hindi ko nga maintindihan bakit walang confidential funds to yan ang isa sa pinakamatinding dapat binabantayan. Binabantayan nyo lang during election. Correct, di ba? Maraming report nga daw, di ba, sa ibang bansa na hindi nagtatrabaho ng maayos tong mga nasa polo, di ba? So, kailangan ng confidential fund dyan para magkaroon ng mystery, parang mystery shopper ba na mag-check kung nagtatrabaho ba talaga na maayos to. Di ba? Ngayon reklamo ng mga OFW na sinusungitan sila, hindi sila inaasikaso. Ngayon pa nagreklamo sila, walang ebidensyang hawak dahil nga hindi nga mapatunayan dahil wala namang
ahensya ng gobyerno na talagang kine-check kung talagang nagtatrabaho na maayos tong mga nasa abroad na officer natin. Kaya nga, tama si Banat Bay, dapat isa to sa mga bigyan ng confidential funds. Pagtapos na eleksyon, baliwala na sa inyo itong mga OFW. Yan ang katotohanan. I will be bereft of my personal honoring of Sec Toots if I don't put this on record that when she was alive, she was against also taking in confidential funds for the DMW. O, kita nyo, kahit nga daw sila against eh. Ibig sabihin, si Tulfo talaga may gusto. Ewan ko ba bakit ang hirit ng iba dyan parang against, parang ang dating hiningi talaga nila. Because she believed that within our mandate, and if we work with law enforcement agencies, we will be able to do this mandate. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat nga bawasan pa ang mga ahensyang tatanggap ng confidential at intelligence funds. Tatalakayin muli sa susunod na linggo ang panukalang budget ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. So, yun lang. Siguro mas maganda talaga ay i-itemize lang kung sino-sino yung mga ahensya ng gobyerno na pwedeng bigyan ng confidential funds. Para hindi na nagkakagulo ng ganyan. Gumawa na sila ng batas. 'Di ba? Kasi kung may batas na, hindi na kailangan yung pag-usapan pa kung sino-sino nga dapat bigyan. Kasi nakalagay na doon kung sino dapat ang bigyan lang. 'Di ba? Diyan nagkakagulo kaya tumatagal yung mga deliberation na ganyan dahil siyempre mahirap ipaliwanag talaga ang confidential fund dahil wala nang resibo 'yan. 'Di ba? So abangan pa natin 'tong mga susunod na to, lalo na yung kay Senator Rapi Tulfo, medyo pwede siyang mabash dyan dahil meron nga siyang isang abogadong laging binibira siya. So malamang i-content siya niyan. So abangan natin yan. Maraming salamat po.